Our God is risen from the grave. Oh, He saved us from suffering. In Him our sins are forgiven. Our God is risen from the grave. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, somebody to the red, sit it up, say hey. No one can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, say so, go, go. Come on, shake your heels. Come on, hey, go. Stonehenge. Panood lang natin sa online. Ito na siya, kasama na namin ngayon. Sister Marilyn. Ay, teka lang, baka matabig ko. Ang saya niya, wala na siya sa live. Parang bagong laya, no? Yung po, parang ganun po yung pakiramdam ko yung para akong bagong laya. Kasi i-share ko lang po kasi po 9 years po ako mahigit na nag-abroad. Di ba po pagka uuwi, uy, tara, inom. Inuwi ka tayo, ganun yung naging buhay ko noon, paulit-ulit lang. Di ba nung umalis po ako, dito na po ako sa Rawa noon. Ngayon po yung binago ng buhay ko, talaga pong as in binago ni Lord yung buhay ko kasi po ngayon po yung sa halip na alak yung, kunyari po darating ako sa amin, pagdating ko pa lang, sa paglapag ko pa lang po sa bahay namin, inuman na, ganun po, di ba ganun yung talaga yung ano ng OFW, yung mga nag-a-abroad. Ngayon po talaga ang nahihahain ko sa magulang ko kagabi talaga po nung dumating ako sa amin na, parang iba na talaga ako, hindi na ako yung dati na tagay, ganun. Kagabi po ang sinare ko sa mga magulang ko, pagyakap ko, sabi ko, Tay, ang pakabuti ng Diyos dahil eto ko. Sabi ko, tapos hindi walwal, hindi gawan, iba na po yung sa halip na alak, inain ko, salita po ng Diyos. Tapos po yung mga di ba po nag-share ako ng gospel pa online,
Sabi ko, wait lang po kasi nagpapahinga lang po, di ba ako? Sabi ko, nagchat-chat sila sa akin, kailan ka ika pupunta dito, magpapahayo po. Magpapahayo daw po sila. Sabi ko, sa sarili ko, napapa-stop yung isip ko. Sabi ko, Lord, ako ba to? Sabi ko, talagang binago niya po yung buhay ko sa 2 taon po ako sa abroad kasi po bago ko umalis. Talaga pong inaamin ko na ako yung double life pa po ako noon. Hindi nga po ako nakatapos ng ng destiny class noon. Ngayon po, isa po yung inaano ko, nag-guide ko po yung yung destiny class ko kahit po na sabi ko kay Ate Joy na lahat po ng ko, babawiin ko yung mga Pasko na na mga exam, ganyan. Sabi ko, yun po, totoong napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko sa 2 taon kasi po talaga po binago niya po yung buong buhay ko. Napakabuti po ng Diyos, pati po yung pag-guide niya sa akin sa aeroplano. Nakapag-share pa po ako sa airport ng di lang po yun ang na-sharean ko kasi po di na po nakapagpa-picture kasi nga po busy po yung mga yung po isa talaga. Na-bless po ako doon sa pinicturean ko kasi sabi niya, bakit daw po may ganoon sa airport na ayan sila nagkukwentuhan ng mga kung ano-ano, pag daw ganun yung gawin natin. Pero ikaw tingnan mo na nag-share ka ng Word of God. Sabi ko, hindi po ako to. Talaga po sinabi ko, hindi ko rin po alam kung ba't ko na yun. Sabi ko, pwede ba kitang ma-share ng Word of God? Sabi niya, ginanyan niya po ako noon. Ginanyan niya po ako. Word of God, sabi niya, opo, Word of God. Meron po ako ng 4SL sa cellphone ko, yung copy po. Binasa ko po, talaga pong umiyak po yung babae kasi nga, sabi ko kasi sa kanya, pagkatapos nito maniwala ka sa akin, pag uwi mo ng bahay niyo, ibe-bless ka ako ng Lord. Sabi ko sa kanya, tapos nung nag-chat po siya sa akin, thank you daw, tinalang daw po niya sasabihin kung ano yun. Talaga pong na-bless daw po siya, tapos sinasabi niya sa kapatid niyang Christian, na bakit hindi same. Matagal na daw po yun. Bakit di daw kami same? Sabi ko, siya na lang po ako tanungin mo. Sabi ko, sinera ko po siya. Tapos sabi niya, Sister, salamat kasi sabi mo, di ba pag uwi ko may blessing? Meron nga. Sabi niya sa akin na lang ikaw. Sabi ko, praise God. Sabi ko, yun lang po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa pagbago ng buhay niya sa akin. Thank you. Thank you, Marilyn. Grabe rin yung testimony niya kasi isa siya talaga sa hinahangaan ko na yung iba kasi once na nag-abroad na nawawala, 'di ba? Nalalayo sa Panginoon. Pero siya, grabe, hindi siya nawala. Talagang sa online, alam niyo, napaka-active niya sa Roa online community. At grabe, no, anong unang-una niyang ginawa nung pag-uwi? Naghahayo siya. Ang bangis, 'di ba? Grabe 'yon. So, ayun lang, sa ating lahat, I pray na maging testimony yun sa atin na kung siya nga hindi siya nakaka-attend physically sa church pero nagtutuloy-tuloy siya. What more yung kaya nating gawin na lagi tayong nandito sa church? Amen? Kaya din natin gawin yun kasi yung same na Diyos na nasa Kanya ay nasa atin din. Amen po? Dahil dyan, sige tayo po'y tumayo lahat. Alam ko, marami rin tayong testimonies at para mapasalamatan ng Panginoon, purihin natin siya sa ating papuri at pagsamba. Amen po? Amen. So, bigay na po natin ang lahat sa ating Panginoon sa ating papuri at pagsamba. Sa mga nasa online po, maki-praise and worship po tayo. Ayan, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong mahingang ipalakpak yung mga kamay natin para sa Kanya.
nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at karangasan ng pagkailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpagkailanman. Ang papuri Hallelujah. Sige po, hayaan natin na makita natin yung kadakilaan ng Panginoon. Ito yung magbigay ng pag-asa sa atin. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Yes, Lord. Fill us with your peace as we praise you, Lord. Fill us with your joy. Fill us with your faith, oh Lord. Sa'yo Hallelujah. Patuloy po kami magpupuri sa iyo. sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang We worship you, pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Lord. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan ng pagkailanman. Sa'yo ang Tanggapin niyo po, papuri, Panginoon. sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan ng magkailanman. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for reminding us, Lord, that you are on your throne, Panginoon. Hallelujah. Ano mang kaguluhan dito sa mundo, Panginoon, kaya naming magkaroon ng kapayapaan dahil ikaw ay nakaluklok sa trono, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray for everyone right now na magkaroon po kami ng pananampalataya, Lord. Kahit na ano man yung nakikita namin sa mga balita, ano man yung nararanasan namin sa buhay, sa pamilya namin, ano man yung mga nangyayari sa school, ano man yung nangyayari sa trabaho, Panginoon, sa aming kalusugan, magkaroon po kami ng faith, Lord, na Ikaw ay nakaupo sa iyong trono, Panginoon. Hallelujah. And you work everything for our good, Panginoon. Alam mo kung ano yung nakakabuti sa amin, nalalaman mo ang lahat. At nasa iyo ang lahat. Lahat ng kailangan namin, kagalingan, kalakasan, pananampalataya, karunungan. Lahat ng yun ay nasa iyo, Panginoon. Lord, we pray that as we worship, Lord, patuloy po na maranasan namin ang lahat ng ito. As we put you first, as we seek you first, Lord. Habang inuuna ka namin, habang hinahanap ka namin, Panginoon, mag-minister ka po, Holy Spirit, sa bawat isang nandito, Lord. Hallelujah. Matagpuan ka namin sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Puso ko'y nais ko awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan
sumambahing ka. Wala po kaming hinahangad kundi ang presensya mo. Ang aking maranasan, ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Sige po, let's pour out our hearts to the Lord. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap ko. Minsan pa po sa puso ko, sa puso ko'y nais ko awitan ka. Sige po, bigay po natin yung ating buong puso't kaluluwa sa oras na ito. Kung kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Sige po, patuloy nating isikang Panginoon sa oras na to. Hayaan natin na mag-umapaw siya sa ating ng puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Sige po, patuloy nating isikang Panginoon. Hanap ka ng ikaw na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Kung meron po sa atin sa oras na to na feeling mo empty ka, feeling mo wala ka, parang natutuyo, hindi ka masaya sa buhay mo, nalulungkot ka, feeling mo may kulang, then it's the presence of the Lord. Na kahit saan natin hanapin, hindi natin makita. Hindi siya kayang ibigay ng pera, hindi siya kayang ibigay ng pamilya, hindi siya kayang ibigay ng media, ng entertainment, ng paggagala. Hindi tayo masatisfy. That is because the only thing that can satisfy us is the presence of the Lord. Tanging ang presensya lang ng Panginoon dahil tayo ay nilikha para sa Kanya. We are created by Him, through Him, and for Him. Kaya po sa oras na to, sabihin natin sa Panginoon,
muli nating awitin na siya lang yung hinahanap natin, na tinatalikuran natin yung ibang mga bagay dito sa mundong to dahil hindi naman nito tayo masasatisfy. And right now, let's pray as we worship. Gawin natin tong panalangin ng ating puso. Yes, Lord, Ikaw lang ang makakapatid ng uhaw na to sa aking puso. Yes, Jesus, Holy Spirit, Father God, pakinggan niyo po ang aming awit, ang aming panalangin. Katagpuin niyo po kami sa oras na ito. Minsan pa hanap-hanap. Yes, Sige po, patuloy tayong Sige po, sa oras na to, personally, sabihin po natin yun sa Panginoon. Lord, hinahanap kita. Kausapin natin si Lord sa oras na to. Lord, hinahanap kita. Maniwala tayo na naririnig niya yung panalangin ng ating puso. Lord, punuin mo po ako. Ikaw po yung magpuno ng emptiness na nararamdaman ko, na nararanasan ko sa buhay ko. Yes, so Lord. Alam ko po na limited lang po yung time ngayon, pero I believe in your power, Lord. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Even right now, you can touch us with your presence, Lord. Even during the message, even after this service, Panginoon, i-grant niyo po yung desire ng bawat isa to be filled with your presence. Dahil ito lang, Panginoon, yung mapanghahawakan namin na hindi nagbabago. Ito lang yung alam namin, Lord, na magbibigay sa amin ng strength and hope na magpatuloy sa mga ginagawa namin sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At available ito dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you for dying for us. Thank you for the cross. Thank you for your sacrifice, Lord. Napunit na po yung tabing, Panginoon. Malaya ka naming mararanasan, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, bago po tayo umupo, invite ko lang po na mag-move forward po kasi marami-rami na tayo. Grabe yung Disciples Night, no? Parang ano na rin, Sunday service. So, move forward na lang po kasi may mga chairs tayo sa harap. Paki-feel na lang po. And habang nag-move forward po ang bawat isa, gusto ko lang i-welcome yung mga nasa online. Hello! Welcome to Disciples Night. So, ito po ay ating midweek service
para po sa mga gustong magpa-train, mas lumalim pa sa discipleship, makapag-lead ng ibang tao, makapag-encourage ng iba na mamuhay para sa Panginoon. So, you're very much welcome po. Ayun! Okay na, nakaupo na ba tayong lahat? Medyo magulo sa likod, no? Ayan, bali ang mga nasa likod lang po, yung prod team na kailangan, and yung ROA online na kailangan din. So kung di naman tayo kailangan, maglubay tayo. Umupo tayo dito kasi medyo mahirap para sa speaker and minister mag-minister pag magulo yung likod. Ayan. So salamat po sa inyong pakikiisa. So sige po, tawagin na natin ating tagapagsalita ngayong gabing ito. Minsan lang din siyang magturo. And excited ako kasi dati, alam nyo ba na siyang unang-una kong leader dito sa church? Trivia lang. Ayan, siya po ang aking leader, mentor nung nagsimula ako dito sa church. So welcome ko na po ang ating speaker for tonight. Siya po ay ang ating worship team head at primary po ni Sister Mabibe. So tawagin natin si Sister Jerong Quilio. Kala ko magbubuhat pa si Pas eh. Every victory, Wag pas. every fight, you were with me. Ayan, hello po sa atin lahat. Ayan, ang dami din natin. Ngayon, ano. So, ang ating pong topic ngayon ay pangalawa dun sa tinapik ni Brother Ezra. Ano po yung series natin ngayon? Watch Your Life and Doctrine. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po na po yung mukha at manalangin. Natin hilingan yung banal na espiritu na tayo samahan sa oras na ito. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito, sa araw na ito, sa gabi na ito, Panginoon, na kami ay muli mo din ako sa oras na ito, sa service na ito, God, upang kami ay mas mag-grow pa, Panginoon, mas mag-level up ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. We pray, Panginoon, na marami kaming revelations, Panginoon, na marireceive sa iyong mensahe, Panginoon. At ito po ay aming malakaran, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang personal na buhay, O God. Makita ka, Panginoon, sa oras na ito, sa message mo, sa lahat ng mangyayari, Panginoon, sa service na ito, O God. Ikaw po ang mag-glorify, Panginoon, sa lahat ng mangyayari, Panginoon. Ang pangalan mo ang maitaas, Panginoon. Aming sinasaway ang mga distraction ng kaaway sa oras na ito. In Jesus' name, O God. At patuloy ka namin pinapapurihan at sinasamba. At binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Watch Your Life and Doctrine. So, i-review lang natin ng konti yung kay Brother Ezra nung nakarang linggo, no? Yung tinapik niya kasi is parang siya, combo, di ba? Hindi pwedeng alam mo yung doktrina, tapos di naman sinusunod. Di ba? Yun yung tinapik ni Brother Ezra na marami kang alam sa salita ng Diyos, nag-a-attend ka, pero hindi naman nakikita sa buhay natin or hindi mo naman ina-apply sa ating buhay. Pwede namang, nakikita mo, nagbabalasik ka, pero di mo naman alam kung ano ibig sabihin ng balasik. Di ba? Hindi mo alam sa Bible, hindi mo alam i-explain. Doon kapag may nagtanong, bakit ba kayo nagpe-pray? Saan ba sa Bible nakalagay yon? Paano mo siya i-explain? So yung doktrina, dapat may alam din tayo at nakikita din sa buhay natin. Amen po? Ayan. Yung ating introduction. Sabi dito, maililize doon yung introduction ko. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ay, kumanta. Ako din po yung vouch ko. Ayan, kamusta ka na outside the church? Kasi yung tinuturo natin ay, para makita ng iba, yung tinuturo nating doktrina o katuroan dito sa church. Kamusta ka sa school? Kamusta ka sa work? Kasama mo yung ibang mga tao, kasama mo yung ibang friends mo, kasama mo yung kapamilya mo, na hindi natin nakakasama dito. Masaya ba kayo? Bakit? Baka kasi nakikimarites, no? Hindi nakikita naman. O naman, meron namang masaya ka kasi katulad ng shinare ni Marilyn kasi nakapag-share siya, di ba? Meron namang ganon.
kamusta ka sa yung relationship mo sa boss mo, sa prof mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Ba't parang malungkot ka? Nag-iisip. Parang nag-away kami ng boss ko na nakaraan. Hindi, ayun. Kasi yung topic natin ay parang more on application siya nung tinuro ni Brother Ezra nung nakaraan. At yung title natin ay, message title natin ay, wala pala, ako pala. Ayun ba? Wala pala ako dito. In a pagan world. Ayan, in a pagan world. Ano ba yung ibig sabihin ng pagan? O pagano? Nababasa ba natin yun o naririnig yung salitang pagano? Ano ba yung pagano? Or pagan? Sabi dito, ayan, meron ba? Ayan, yung pagan, sabi dito, in the Bible, basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Gentiles. So yun, yung pagan po, sa Bible ay style yung pag hindi ka Israelites o ikaw ay Gentiles, ikaw ay pagan o pagano. Basta hindi ka, non-Jewish ka, yung kasunod po yan, yung non-Jewish ka or non-Israelites ka, ang tawag sa'yo ay pagan o pagano. So ibig sabihin yung pananampalataya, yung paniniwala ng mga Israelites ay iba dun sa paniniwala ng pagan. So kung sa atin ngayon, ang pagan ay ang mga unbelievers. So tayo naman, halimbawa tayo mga Israelites, tayo mga believers. Nagigets po ba natin? Yan. Kasi mamaya, babanggitin ko yan, tapos sabi, ano ba pagsasabi yung pagan na pagano ni Ate Jay? Tapos, yan, explain ko na din yung doctrine kasi ito po yung nasa series natin. Yung doctrine po, ang sabi dito, ayan, sabi dyan, doctrine, teaching, or instructions. Yan. It refers to the core body of beliefs and truths and revealed in Scripture about God, humanity, salvation, and non-believers, and how believers should live. So ito pong doctrine ay siya yung katuruan. Doktrina. Kung ano po yung naririnig natin dito sa church, kung ano po yung nababasa natin sa Bible, kung ano po yung tinuturo, yun po yung doctrine. Kaya po yun yung sinusunod natin. So kung ano po yung ang tinuturo po dito ay kung ano lang yung nakalagay sa Bible. At yun po yung sinusunod natin. Yun yung doktrina natin. So marami kasing doctrine eh. Halimbawa, katulad dito, sabi dito about Scripture, about God. Parang alam mo yung doctrine about God, alam mo yung doctrine about Jesus. Na binigay siya sa atin ng, bumaba siya, pinanganak siya sa sabsaban, di ba? Tapos namatay siya para sa atin, tapos muli siyang nabuhay, at may rapture, nga ganon, doctrine. Yun yung pinag-aaralan natin dito. Iba kasi yung doktrina ng ibang relihiyon sa doktrina natin. Tama? So yun ang doctrine. So sabi nga ni Brother Ersa, combo siya. Kailangan alam mo yung doktrina para malakaran mo. Kung hindi mo alam yung doctrine, paano alalakad, di ba? So dapat mas marami tayong alam, nakaturuan, para may apply natin sa buhay natin. Amen? So tayo pa yung manalangin. Sa ating key-verse, kasi hindi ko alam yung key-verse ko, pero mamaya ko na siya i-explain. Babasahin ko na lang ng isang basa. Sa ating key-verse, nilagay ko lang siya kasi parang ito nga yung pinaka malapit dun sa ating pag-aaralan. Sa key-verse natin sa 1 Corinthians 13, 4-7. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ngunit iginagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawa, mapagtiwala. Kulang. Ayun, alam pala nila. Kahit merong dito. Walang bakas eh. Wakas. Amen. So ito yung nilagay ko kasi yung pag-aaralan natin ay tugma siya dito sa natin sa sa key verse natin. Kasi sa pagan world, hindi naman Christian world eh. Doon tayo sa pagan world, sa mga unbelievers tayo. In a pagan worlds, hindi naman natin nakakasama yung mga nakakasama natin dito, tama? Iba-iba. Sa school, sa work. So paano ba maging Kristiyano sa mga kasama ang mga
pagan o mga unbelievers. Paano mo siya i-apply ngayon doon? Kasi hindi mo siya ma-apply sa kapwa mo Kristiyano, di ba? Kasi ganun naman din siya eh. Pareho kayo, di ba? So i-apply natin siya sa labas in a pagan world sa mga unbelievers. Ayan, yung ating dito, tanong, paano nga ba, parang application, pero ito na po yung body natin, paano nga ba lumakad sa mundo ng mga unbelievers o sa pagan world? Ayan. Number 1, kasi yung na to, yung pointers na to, kinuha ko siya sa isang testimony, doon sa message na tungkol doon sa mga slaves, doon sa pagan Roman, yung mga Roman empires. Sila yung yung mga, doon kasi sa yung Roman empires kasi dati, noon, talagang malulupit sila. Yung government nila ay malulupit. Talagang malala. Tsaka ang sa kanila, alam mo yung monarchy ba yun? Monarchy. Oligarchy. Yung parang pag mayaman ka, mas makapangyarihan ka, mas nasusunod ka, may yung gobyerno mo. Kumbaga, hindi sila democratic country. Hindi pwede, alam mo yung sa North? Parang ganun. Wala kang say, kundi sumunod. So yung may mga slaves doon na naging Christians. So di ba pag Christian, kailangan lakaran mo yung tinuturo sa'yo. At nakakatuwa, tsaka nung binabasa ko siya, talagang na-amaze ako. Ganito ba talaga? Ganito ba talaga yung mga, ganito sila katindi. Alam mo yung tinuturo sa core, di ba yung may mga persecute na pinapatay, ganun sila katindi. So yung mga slaves na to, naging Christian sila. At nilakaran nila yung doktrina na tinuturo sa kanila. So yung kasi, ayan, yung number 1 natin, sabi dito, paano mo nga ba lalakaran? Sabi dito, with patience and kindness. Ayan. Habang sila ay tinotorture or na-abuse sila, syempre slave sila, no? Meron silang paghihirap. Siguro sa emotion nila, kung ano-ano sinasabi sa kanila, sa physical. Meron kasi akong picture, hindi mo alam. Meron akong picture na nilagay na parang sinasaktan sila. Pero ano yung respond nila as a Christian, as a believers, nagkakaroon sila ng patience and kindness. Paano? Hindi sila nagtatanim ng galit. Nagpapasensya sila. Hindi nila sinusumpa. Di ba pagka ikaw nga ay makakita ka lang ng hindi magandang comments doon sa sa post mo, talagang ito, manda ka sa akin. Di ba? Parang pag nag-post ka, gagantihan mo agad ng, okay, di mo ilalike. Ganun agad yung response ng iba, di ba? Pero iba nga pag lumalakad tayo sa doktrina, sa katuruan. Katulad ng mga Christian slaves na to, nagkakaroon sila ng patience and kindness. Alam mo yun, parang physically abused ka na, pinapahirapan ka na, pero hindi sila lumalaban. Kundi ang sinusukli nila, siguro yung kindness, may nagpe-pray pa nila. Di ba? Hindi nila sinusumpa. Alam mo yung gusto mong, alam po nakakapanood ka ng yung bida na, yun na yung inaapi, gusto mo kutusan yung kontrabida, di ba? Gusto mo na pumasok sa TV para i-uppercut. Pero sila, hindi sila ganon. Talagang, kasi yun yung tinuturo sa kanila. So sa atin, di ba tinuturo din yun? Na-apply po ba natin? Parang ayaw masusing kasasakay. Konti lang no? So, may inspire tayo doon sa buhay nila, na slave sila. Kasi for sure naman, yung mga tao nakakakita sa kanila, na-encourage. Di ba? Kung paano nila gantihan with patience and kindness. Tapos nakalagay pa nga doon, kahit daw injured yung siguro, emperor. Kasi emperor ba tawag doon sa Roman Empire, kasi emperor. Kahit daw may mga leaders na talagang pwede ka namang gumante, hindi nila yung gagantihan. Pwede nila din patayin, pero hindi nila yung papatayin. So, ganun sila katindi, na lakaran, yung doctrine. Alam mo yun, parang hindi siya talaga ma-amaze, masya-shock yung mga unbelievers kung paano natin lakaran, di ba? Yung mga doktrina na tinuturo sa atin. Nasa number 1 pa lang naman ako Ayan. So, makikita din naman natin sa Bible, di ba, sa buhay ni David, di ba, may time na pwede naman niya patayin si Haring Saul, di niya ginawa. Kasi anong katuroan sinasabi ko, love your enemy, na-apply niya yun.
igalang mo yung leaders. Ina-apply niya yun. Di ba? So, kaya din natin i-apply. Diba? Kahit na may nakakasakit sa'yo, kahit na may mga friends ka na, or mahal mo sa buhay, or malapit sa'yo, na ginawa ka ng hindi maganda, huwag kang hanap ng tiyempo na makakaganti rin ako. Bukas, luluhod ang mga tao. Ano yung mga ganoon? Di ba? Ipagpe-pray na lang natin. Patience and kindness. So number 2, ayan, you are not afraid to die. Sino po takot mamatay? Ay, wow, walang takot mamatay. Ayan, you are not afraid to die. Kasi pagpapatuloy ko yung kwento ng mga Christian slaves doon, yung gobyerno nga nila talaga ay napaka-malupit, hindi sila takot mamatay. Siyempre, may mga instructions sila na gustong ipasunod sa mga tao, pero pag alam nilang mali, hindi nila susundin. Hindi nila yung gagawin. Kahit mamatay sila. Kung mali. Ganon din ba tayo sa work natin, sa school. Alam mo kasi minsan sa school, parang minsan nagigilty ako pagka naririnig ko yung mga, kamarites. Parang tas wala akong kibo, hindi ko na maipagtanggol. Alam mo, kukuyugin ka na lang, di ba? Parang, baka alisin ako sa GC ng mga to. Ganoon. Pero sila, kahit patayin sila, basta maipatupad nila yung totoo, kung ano yung katotohanan, kung ano yung katuroan, hindi nila to gagawin. Halimbawa, sa trabaho, i-increase nga yung sahod mo, pero ito naman gagawin mo. Hindi mo yung gagawin, di ba? Hindi ka takot mamatay, hindi ka takot mawala ng mga mahalaga sa'yo, basta makasunod ka sa Panginoon. Ganon yun. Kahit na, kasi alam mo, pag sumunod ka, may pangako ang Panginoon eh. Amen. Kahit sino pa yung mabangga mo, kahit sino pa yung makabreak mo, ayan. Sa mga kabataan natin, di ba? Si Lord of Love Life, you are not afraid to lose someone you love. Ayan. Basta ang sinasabi ng Panginoon ay ito. Hindi ito. Ano po yung susundin natin? Paano natin ba ipapakita na sinusunod natin yung tama? Yung utos ng Panginoon. Lalakaran po natin kahit mahirap. Talagang mahirap. May sakripisyo talaga. Pero ang mahalaga ay sinusunod po natin. At may kapalit naman yun. Nakikita naman ni Lord ang lahat. Amen? Ayan, yung mga example ko dito, bibilisan ko na lang. Yung kay Joseph, di ba, pinagtangkaan na din siyang patay ng mga kapatid niya. Pero hindi niya yung ginantihan. Ayan. So, meron talaga literal na namamatay. Merong, di ba nababalitaan natin na may mga Christian talaga pinapatay sa ibang bansa. Pero hindi sila natitinag. Tuloy ang gawain. Kahit na may nagbabarilan, tuloy ang gawain. Bawal ang Bible, pero sila kumukuha pa rin ng Bible. Di ba? Ganon kanila nilalakaran, ganon katindi. Sa atin, ano ba yung nakakapigil sa atin? Yung tindi ng sinag ng araw, sayang ang sunscreen, sayang ang skincare, di ba? Doon lang pala napatinag. Di ba? Huwag po kayo mag-alala. Bago ko to ituro sa inyo, ako muna po yung tinuturuan dito. ako muna po yung napapatay dito. Kaya sinashare ko lang naman kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. Kung ano yung nakakahadlang sa atin. Minsan kasi nagiging pagan din pala tayo nung nung inaaral ko. Nagiging pagan din pala. Parang, kasi di ba pagka sinasabi, maghayo ka, tapos ay mainit, di ba? Sabi, pag ano na lang po. Pag ano pala. Uy, joke yan. Pag ano yun? Pag ano na lang. Pag ano na lang, pag mayroong medyo malamig. Pag ano yun. Huwag tayong pag ano, amen? Nakapulot. Ayan. So, ayan, kahit yung mga, ayan lang yung itinutukoy natin, you are not afraid to die. Kahit yung mga disciples, hinuhuli sila, kinukulong, sinasaktan, tuloy pa rin. Hindi sila tumitigil. Amen? So sa ating mga Christian, tayong mga believers, ano man yung sitwasyon, ano man yung sabihin ng iba, kahit na awkward, kahit na OP tayo, magiging OP, kahit nalalayon tayo ng iba, hindi ka takot. Hindi ka takot na mag-isa. Kahit ikaw na lang dito, sila dito. Okay lang yun.
Kasi alam mo yun, yung madaming nang-encourage kahit mag-isa ka. Hindi mo alam, madami na-encourage. Yung sinare nga ni Marilyn, di ba? Nakaka-encourage sila ng iba. Sa isang step niya, ang daming natuwa. Madaming lumalapit sa kanya. Bakit? Kasi tinayuan niya yung doktrinang tinuturo natin dito. Tinuturo ng Panginoon sa atin dito. Amen? Amen. Sa number 3, let your life be testimony. Ayan, gawin nating living testimony yung buhay natin. Na makita sa atin yung favor ni Lord habang ginagawa natin yung pagsunod sa doktrina na tinuturo sa atin ni Lord. Amen. Kasi yung mga Christian slaves doon sa Roman empires, talaga naman din pinakita ng Lord kung paano sila binebless. Nakita din ng mga pagan doon na kahit na nahihirapan sila, kahit na na-abuse sila physically, mentally, emotionally, nakikita din nila yung favor ng Lord sa kanila. Hindi man tinukoy doon, pero syempre, na-reveal sa akin siguro maayos ng relasyon na pamilya, hindi sila nagkukulang, binebless pa rin sila ng Lord, nagkakaroon sila ng mahabang buhay. So, ganun din sa atin. Maging living testimony yung buhay natin. Kasi dito, sa nakita ko naman ng mga testimony sa atin na nakakapag-encourage sa iba, di ba minsan di mo alam na makakapagtapos ka, pero nakapagtapos ka. Nagiging testimony siya na, di ba nag-church lang di ba yung family ng ganun? Pero bakit nakagraduate? Ganito yung trabaho. Glory to God. Amen. Nakikita ng mga sa labas kung paano ka binibless habang ikaw ay lumalakad. Habang nakikita nila na ikaw ay lumalakad sa katuroan ng Panginoon. Amen. Hindi ka dito ka. Kasi nandito yung blessing ng Lord. At dito mag-glorify si Lord. Yun din ang iniisip natin, na mag-glorify si Lord sa buhay natin. Amen. At maraming testimonies dito, hindi ko na rin din iisa-isahin. Talagang nag-glorify ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na dito ka lang nagsimula, pero ngayon, boss ka na, di ba? Dito ka lang, pero nakagraduate ka na. Nakapagpag-graduate ka, wala kang anak, magkaanak ka. Di ba? So, sino ba yung nag-glorify? Hindi naman tayo. Gino-glorify at nakikita sa labas ng mga pagan, mga unbelievers, kung paano kumilos yung Panginoon sa atin kahit na nahihirapan tayo. Kahit bilad ka sa init. Di ba? Kahit wala kang masakyan, yung mga anak mo nilalamok. Tuloy, di ba? Tapos nakikita nila, siyempre ang Panginoon, hindi ka naman ipapahiya Tama? Itataas ka, din habang tinataas mo siya, itataas ka ng Panginoon kasi sa Kanya yun, para sa glory din niya. Amen? Yan, ready na ba tayong mabless? Ayan, tayo ay lumakad. Amen. Maging sa ministry natin o sa personal nating buhay. And number 4, yung last natin, let the love of God demonstrate in your life that others cannot see from other pagan beliefs or pagan gods. Makita sa buhay natin yung pag-ibig ng Panginoon habang tayo lumalakad. Yung key verse natin, di ba? Yun yung kahulugan ng pag-ibig. Makita sa buhay natin, malakaran natin. Yung patience, yung kindness, ang dami nun. Hindi ka gumaganti, hindi ka natutuwa sa gawang masama. Diba, nagagala ka sa gawang mabuti. Paano yun? Paano mo gagawin yun? Iyon yung challenge Hindi lang tayo nakikita ng mga tao na nagbabasa ng Bible, na uma-attend, nakatagarowa yan, leader yan, member ni yan, kundi nakikita rin sa buhay natin talaga. Yun talaga yung legit na nakikita yung pag-ibig ng Lord. Mahal mo ang Lord, mahal mo din yung mga nasa labas. Amen. Hindi lang yung mga tao na nandito ngayon nakatabi mo. Titingin din tayo sa labas, sa work natin, sa school, kung saan ka nakadestino, diyan ka nilagay ni Lord talaga. Yan yung pagan world na para sa'yo. Kaya dapat mong tayuan kung ano yung doktrina na tinuturo. Kung ano yung tinuturo ng Panginoon, kung ano yung naririnig mo, kung ano yung nadidevotion mo. Kasi wala lang naman yun kung di natin talaga susundin. And hindi naman natin maloloko ang Panginoon. Kahit complete tayo sa lahat, pero hindi makita to sa totoong buhay natin. Hindi talaga siya true love sa Panginoon. At kung di natin, yung key verse natin, kung di natin siya na-apply sa buhay natin, kung sensitive ka pa rin hanggang ngayon,
Di ba? Pagka masyado kang sensitive, madali ka masaktan, madali ka magtanim ng sama ng loob. Pero dahil balat kalabaw ka na dapat, pag nagpe-pray mo na siya, hindi mo na siya gagantihan. Amen? Hindi ka na mag-iisip ng mga sama sa kanya, kundi kung paano siya maaakay. Amen? Na-share ko to kasi na-experience din natin yung mga gantong example. At totoo, na mapapapurihan mo na ang Panginoon, makakalakad ka pa ng maayos sa paglilingkod. So ating application, ayan. Believe in Bible's definitions of love. So yun nga, sa key verse natin, paniwalaan natin na ang Lord, iba yung love ng Lord sa love ng nasa labas talaga. Di ba? Yung mga pagan worlds, iba yung love, iba yung, alam mo kasi yung mga, yung mga unbelievers, naghahanap din talaga sila ng totoong magkikare sa kanila. Totoong magiging concern sa kanila. At tayo yung gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Amen? Na kasi yung mga gods nila, o yung mga beliefs nila, ay iba rin talaga. Hindi, natatali sila dun sa paniniwala na minsan hindi naman din talaga nila gusto. Kasi wala pa silang makita ng totoong pag-ibig eh. Kasi wala pa tayong sinasabi. So wala silang choice. 'Di ba? Katulad sa mga paniniwala ng mga Muslim, 'di ba? Iba yung katuruan nila, yung an eye for an eye, ngipin sa mata sa mata, ngipin sa ngipin. So sa Diyos natin iba. Hindi kanya i-condemn. Huwag kang maghiganti, ipag-pray mo. Diba? Yung mga paniniwala, alam mo, Japan ba? Yung harakiri. Diba? Yung banal na papakamatay, holy daw yun, magpakamatay ka. So, yung Panginoon natin, iba yung pag-ibig. May pag-asa, huwag mong gawin yan. Binuhay ka nga, magpapakamatay ka. Diba? Huwag mo sabihin holy. Iba yung pagpapakamatay sa mamamatay ka para sa Panginoon. Iba yung nagpakamatay ka lang kasi sabi ni holy eh. Di ba? Magpagamit ka sa Panginoon at hindi mo na without fear. Kahit mamatay ka, yun. Magpagamit mo na tayo. Gamitin mo yung buhay mo sa makabuluhan. Amen? So yun. Sa application natin sa number 2, share the gospel even to the unlovable and be a good testimonies to them. Ayan, wag daw tayong mamili ng mga sharean. Namimili ba tayo? Minsan, diba? Minsan awkward. Minsan parang di naman parang dito makikinig, parang di tatanggap to. Kasi testimony ko na lang din doon. Ganun kasi ako dati, parang, di ba, mayroon akong mga barkada dati, mga kabataan ko pa, meron akong mga worldly na ginagawa. Hindi pa ako active sa church kasi. So, yung mga kasamahan ko doon, mga barkada ko talaga noon ay, okay lang sa akin, kahit natatawa sila sa mga Kristiyano, kasama ko sila. Tapos ngayon, nung tinawag ako ni Lord para mag-serve sa Kanya, naku, lalagpasan ko yung bahay niya. Patatawanan ako nito, tiyak. Sabi, gahayong kami. Diba? Tapos bahay na nila. Natapat pa sa akin to ba? Pero sabi, di ba, gusto mo lakaran yung katuroan. I-share mo yung gospel kahit na sa hindi ka ibig-ibig. Kahit na pagtatawanan ka, kahit na nakakaya, ano ba sabihin sa akin ito? Dami-dami naman kalokohan dati. Di ba? Pero okay lang. Share mo pa rin yung word of God. Kaya yun, sinare ko sa kanya, natatawa talaga siya sa akin. Sabi niya, hulo. Tapos tinawag pa yung mama niya. Sabi niya, mama, si Jepong kasi tawag sa akin, si Jepong, mapastora na yata. Tapos tatawa sila. Sabi ko, di okay lang yun, wala akong Sabi ko, hindi, gusto ko lang i-share. Gusto mo ba sharean kita? Ganun. Kasi ito talaga yung narinig ko eh. Kaya nga iba na ako ngayon eh, sabi niya. Sabi niya, hala, sagrado kaming meron talang tatanggi. At least try mo. Sagrado kaming Katoliko eh. Okay lang yun. At least you try. Nilakaran mo. Kahit na pinagtatawanan ka, kahit nakakaya, kahit di sila tumanggap, nasa sa kanila na yun. Basta gawin mo lang. Tapos nung nakauwi na ako, nag-chat sa akin, nag-text pa pala ng chat. Nag-text sa akin, pa-pray naman ng anak ko.
Pero ganun yung paniniwala pa rin nila, napakalapit mo sa Diyos. Para sabihin, kahit tumanggi siya, pero pinagpe-pray, gusto niya pag-pray ko yung anak niya. Ganun din, di ba parang iba yung Diyos na, alam mo yun, iba pala yung talaga yung pagkakakilala nila sa Diyos natin. Talagang, parang ibang level, parang sasagutin lahat. Yun ang tingin talaga nila sa mga born again. Yung pagka-Christian ka, ang lapit mo sa Panginoon talaga. Di ba? Tapos na-share ko na to dati sa mga events, dahil ako yung born again, ikaw na yung opening prayer. Parang iba yung tingin nila sa Diyos natin talaga. So napakadali din pa lang talaga i-share kasi iba na talaga yung tingin nila sa Diyos na mga Christian, iba siya. Tapos sabi pa ng barkada ko, hindi ba born again ka? Yung born again, di ba, religion na masisipag? Sabi niya, gano'n ka, bakit? Dami niyong ginagawa. Sabi niya, di ba dami niyong ginagawa? Sabi ko, o sama ka. Hindi, nasa Cavite ko eh. Pero alam mo, na-acknowledge nila yung ginagawa natin. Yung Diyos natin ay iba. Na nakakapagpagaling. Na malapit ka talaga sa Panginoon. Nasasagutin niya talaga ang lahat. So, hindi talaga siya mahirap i-share. Kasi papaniwalaan ka talaga agad niya. Kasi, ang alam nila, yung Diyos natin talaga ay iba. Nasa ano na pala nila yun? Nasa isip naman na talaga nila. Ibang level. Yung Panginoon ng mga Rowa, ng Christian, ng mga believers sa mga pagan world. Amen? May conclusion pa ba? Sorry na. Ayan yung conclusion natin ay, sabi dito, kahit mahirap lumakad sa katotohanan at marami ka mang hirap at pagod o pagtitiis, piliin pa din natin na sundin ng Panginoon dahil siya ang unang nagpatunay ng pag-ibig niya sa atin. Si Jesus ang unang nagpakita ng pag-ibig niya sa atin sa gitna ng mundo ng mga pagano. Si Jesus talaga ay dinaanan niya talaga to. 'Di ba? Ayaw nga ng mundo sa kanya eh. 'Di ba? Nasaktan siya, na-betray siya, napako siya sa krus. Nadaanan niya pero wala siyang reklamo. Sinuklian niya pa ng patience, kindness. Itong key verse natin, ito yung mga sinukli niya. Ito yung ginawa niya talaga. So kung ginawa ni Jesus, at ito yung tinuturo sa ating katuruan, ito yung dapat nating i-apply sa buhay talaga natin. At makakaya natin kasi kasama natin si Jesus, kasama natin ng Holy Spirit. Siya yung magbibigay talaga ng lakas ng loob. Wala talaga tayong lakas ng loob. Di ba? Kaya isipin mo pa lang, makasalanan ako dati, manghihina ka na. Pero dahil isipin mo, pinatawad ako ng Lord, ito yung tinuro sa akin ng Lord, ito yung sinabi sa akin ng Lord, pinatawad na niya ako, may bago na akong buhay. Makakakalakad ka talaga. Makakaharap ka dun sa mga dati mo, hindi mo mahaharap. Kasi binago ka ng Lord. Ipapakita mo yung good testimony mo, living testimony mo, na ikaw ay binago, na ikaw ay iba. Amen? So yun lang, stand firm sa ating pananampalataya, yung combo, doctrine, and yung ating personal life ay may apply talaga natin sa buhay natin. Amen po? Amen. Salamat po Ate Jess sa encouragement na talagang lakaran yung pagiging Christian sa isang pagan world. So yun, dahil ito po ay Disciples Night, ang ating pong message ay supposed to be dapat nag-encourage sa atin na mag-reach out ng mga tao. Tama po? Kaya tayo uma-attend dito. Inaano ko lang po, nire-review ko lang. Ba't tayo uma-attend ng Disciples Night? Kasi ang goal natin ay maghayo. Ang goal natin ay makapag-akay. Amen. Yun ba yung goal mo? Ba't ka nandito? Amen po. It's not just about us. It's about other people. Amen? Amen po ba? Parang konti lang yung nag-amen. Amen. Kung gusto natin ng mga pang-sarili lang, doon na lang tayo sa bahay, sa mga devotion natin, o kaya sa Sunday service. Pero pag sinabing Disciples Night, para talaga siya sa ibang tao. Amen. So nakita ko lang ngayong gabi, isang sentence lang na patungkol sa kabuuan ng mensahe ni Ate Je. And that is, Christians should reflect love. Love for God and love for others. So, ang isang Kristiyano pala, hindi lang tayo nagpipreach ng gospel. Dapat nakikita rin sa atin yung pagmamahal natin sa Panginoon at yung pagmamahal natin sa ibang tao. Yun yung makakapag-akay sa kanila. Hindi lang sapat na nagpipreach tayo. Sino nagpipreach ng gospel dito?
Ayan. Sino nag-share sa online? Sino naghahayo? Amen. Pero hindi lang pala yun yung way na makapag-reach out ng ibang mga tao. Naintindihan niyo po ako? Hindi lang yun yung way. Una is to show that we love God. Sa ganung paraan, nakikita ng mga tao na meron palang Diyos. Kasi mahal natin yung Diyos. Bakit uma-attend ka pa rin ng Disciples Night kahit may pasok ka? Bakit kahit gutom ka na, pupunta ka pa rin ng Disciples Night? Galing ka school, yung mga galing school natin. Bakit kahit may pinagdadaanan ka, uma-attend ka, naglilingkod ka sa church? It reflects our love for God. It testifies that God is real. Amen? Bakit mo gagawin yan? Kaya nga nasasabihan minsan ng baliw. Bakit mo yan gagawin? Kasi buhay yung Diyos natin. Amen? It is preaching a gospel kapag tumatayo tayo, pag minamahal natin ang Diyos. Tandaan natin yan. May nagsasabi na ba sa inyo, bakit maghapon ka sa church pag Sunday? Di ba bakit? Mahal ko si Lord eh. Pinapakita natin that there is a God and we love Him. To the point na kahit pagod tayo, kahit puyat tayo, kahit maaga gumising sa umaga para makapag-devotion, gagawin natin. Maghahayo tayo sa kainitan, maghahayo tayo kahit umuulan. Bakit? Kasi mahal natin yung Diyos. Amen? At it reflects God. Nakakayanig sa pagan world yun. Nakaka-curious yun sa pagan world. Bakit ganyan ka? Aside from that, ito yung madali lang yun eh. Loving God, madali lang yun eh. Mahirap yung pangalawa, yung loving others. Diba? So tatanungin ko po kayo, paano kayo tumutugon pag may umaatake sa'yo? Paano? Gusto ko marinig. Ha? Wow, talaga? Agad-agad? Pag inatak ka, agad-agad? Talaga ba? Ano yung agad-agad? Ano yung agad-agad na response? Real talk. Ha? Yung sino sa inyo sumasagot ka din? Real talk lang, di ba? Pagka inatake ka, sasagot ka, defend mo yung sarili mo. Sinong ganon? Pagtatanggol mo yung sarili mo, bakit? Sino ka para atakihin ako? Di mo naman alam yung pinagdadaanan ko ah. Sino ganon? Sige nga, sagutin niyo ako. Paano kayo nagre-respond? Sa school, sino sa inyo ang mga kabataan? Pag sinabihan ka ni ma'am, napakaingay mo! Ano sabihin mo? Ma'am, siya po! Di po ako yan! O, sa bahay, napagalitan, mga kabataan. Bakit hanggang ngayon, yung pinggan, nakatiwangwang pa rin? Ano sagot? Pagpe-pray mo ba agad talaga? Nay, Lord, dinadalangin ko yung nanay ko. Baliktad. Baliktad. Pinanalangin yung nanay. Di ba po? Sa trabaho, may nakaaway tayo. Ano yung response natin? How do we respond? Paano tayo tumutugon? Kasi praise God, no, kung agad-agad talaga is kumakalma tayo. Lord, nilalapit ko po siya sa'yo, ganyan. Paano kung umulit? Di ba? Paano kung umabot sa 3? Once is enough, twice is too much. Paano kung umabot sa 4? Ano yung ginagawa natin? How do we respond? Kasi, makinig na po. Kasi, alam ba natin, nakita ko lang din sa message, no, na nagpipreach tayo the way we respond. Kung paano tayo tumutugon. Kahit sa loob ng bahay. Kaya nga nasasabihan, leader ka pa naman sa church. Sino nasabihan ng ganyan? Tuturo-turo ka pa sa church, ganyan ka naman. Diba? Tama? Bakit nila nasasabi yun? Kasi the way we respond. Paano tayo tumutugon pag may kaguluhan sa loob ng bahay? Tama po. Tama. Kahit minsan kayo-kayo eh, di ba? Kayo-kayo sa loob ng bahay.
Sumbong kita sa leader mo kung alam niya lang na ganyan ka dito sa bahay. Bait-bait mo sa church eh, tapos ganyan ka sa akin. Oh, di ba? Tama ba? Nagpipreach tayo the way we respond. So kung tayo, nagre-respond tayo ng walang love, ano yung sinasabi natin sa ibang tao? Tama ba? Na-experience nyo ba yun? Yung nasabihan ka ng ganun. Bakit? Kasi naging pangit yung tugon natin. Iba tuloy yung naging dating sa kanila. Kahit na ang tali-talino natin sa doctrine. Tama ba? O may kilala ba kayong taong ganun? Ang daming alam sa doctrine, pero ang daming alam na katuruan. Pero kung magalit, di ba? Wagas magalit. Kung ano-anong lumalabas sa bibig pag galit. Di ba? Anong masasabi mo sa taong yun? Di ba masasabi mo, ganyan, talagang masasabihan mo na, ganyan ba yung Diyos mo? Ganyan ba yung sinasamba mo? Ba't ganyan ka? Nasasabihan talaga. Ano yun? Natural siya. Nakagets po natin. And then, sa kabaliktaran naman, pag positive naman yung pinakita natin, yung kahit na nakikita nila, na kahit na tama ka, pero pinipigilan mo naman yung sarili mo, di ka nagsasalita, umiyak ka na lang sa isang tabi. Pray ka na lang, nakikita rin nila yun. Nakikita rin nila kung paano mo sila minamahal. 1 Corinthians 13:4-7. Kung meron sa inyo nagtatanong, pwede pong paki-flash yung 1 Corinthians 13:4-7. Kasi minsan pag emotional tayo, nawawala talaga yung pagkakristyano natin eh, tama? Pero siguro kapag nakita natin, paano ba ako magre-respond pagka may mga taong gumaganito sa akin? Tingnan natin itong verse na to. Ano yung sabi dyan? Pag-ibig ay matyaga. Dapat pala, tsatsagain ko. Dapat pala, may magandang loob pa rin ako. Dapat pala, hindi ako mainggitin. Dapat pala, hindi ako magyayabang. Hindi ako magmamataas. Hindi magiging magaspang yung ugali ko. Tama po? Nakita po natin? Hindi ako magiging makasarili. Hindi ako magiging magagalitin. Hindi ako magtatanim sa kapwa. Tama po? Basahin niyo po ito. Kasi it will reflect. We preach with our action. We preach with our words. Amen po. Nakikita natin to. At sa mundo, hindi natin to maiiwasan. Pag nasa mundo ka, meron talaga taong makakasakit sa'yo. Meron talaga taong hindi mo magugustuhan yung sinasabi nila sa'yo, yung ginagawa nila sa'yo. Pero how do we respond? Amen? Hindi lang natin alam, nagpipreach tayo ng sobra. Mas nagpipreach pa. Sabi nga sa message last week, mas nagpipreach pa yung action natin kaysa sa sinasabi ng bibig natin. Mas malakas. Action speaks louder than words. Amen? Kaya po sa oras na to, let's pray na mabago yung ugali natin. Mabago yung response natin. No? Kung nakikita natin yung sarili natin na tayo, parang hindi nakikita sa akin yung loving others. Pag-pray natin na mabago yun. Amen. Kung may natisod sa atin, humingi tayo ng tawad. Amen. Hindi natin pwede laging i-defend yung no please, yung parang, ano ba yung sinasabi natin? Hindi lang nila alam. Hindi naman nila ako nakikita. Ganon. Alam mo yung pa-victim? Hindi pwede lagi natin. Kung gusto natin, sino gusto yung makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Hindi tayo pwedeng pa-victim. Ano yung pa-victim? Hindi natin nakikita yung mali natin. Hindi natin nakikita na dapat mas maging loving tayo at that moment. Lagi nating pinaglalaban. Kasi ganito, kasi ganyan eh. Ako yung biktima dito eh. Ako yung dapat na pinakikinggan eh. Ako dapat yung Hindi ganon. Wala tayong paaakay kung may ganon tayong mentality. Sino gustong makapag-akay na ibang tao?
Pakisabi sa katabi, hindi tayo pwedeng magpa-victim. Kung pinapatay yung emotions natin, hayaan natin mamatay yung emotions natin. Hayaan nating durugin tayo. Ganun si Jesus eh. 'Di ba? Umimik ba si Jesus? Dinala siya doon nang hindi siya umiimik. Sabi nga para siyang tupa na walang imik na dinala sa katayan. Hindi naman siya nag-respond ng mali. Walang ano kayo. Di ba? Hindi man siya gumano. Hindi man siya nagwala. Di ba? Anong ginawa niya? Tinanggap niya lang lahat. At dahil doon, minahal natin ang Panginoon. Amen? Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Let's pray that kind na maging ganun tayong lahat dito. Amen? Pati sa mga nasa online. Sige po, first, humingi muna tayo ng tawad. Lord, patawarin niyo po kami kung magaling kami sa salita pero hindi sa gawa. Patawarin niyo po kami kung hindi kami nagiging reflection niyo. Sige po, hingi tayo ng tawad kasi it's an offense against God. Hindi natin nabibigyan ng tama yung character ng Diyos. Hindi siya nare-reflect ng maayos sa buhay natin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sorry, Lord. And thank you po na may gantong message kasi gusto niyo pa pong gamitin kami. Salamat sa chance. Kasi gusto rin naman po naming maligtas yung mga tao sa paligid namin. Lord, we ask for forgiveness kung may natisod sa amin. Sige po, alam niyo yan, kung sino yung mga taong yan. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pray din natin mahil yung puso nila. Lalo na yung mga unbelievers dahil hindi naman talaga nila naiintindihan. Sorry, Lord. And sa oras na to, hingin natin yung reflection ng Lord. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesus, na maging kagaya mo. Mahirap. Ako yung klase ng tao na napalaban. Gusto ko laging lumalaban. Gusto ko laging pinagtatanggol yung sarili ko. Pero Lord Jesus, alam ko, kaya ko yung gawin sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan mo, kaya ko yung gawin. Help me, Lord. Sige, hingin natin yung tulong ni Lord. Simula ngayong linggong to, Panginoon, kung makaranas man ako ng mga ganito, ang maipakita ko ay pagmamahal. Ang maipakita ko ay pagtitiis, pagtsatsaga, kagandahang loob, pagpapatawad, pagiging maawain. At kapag ginawa ko yun, I pray na makita ka nila. Na kung paano ko yun ginawa sa kanila, mararanasan din nila yun sa'yo, Panginoon, dahil ganun ka. You are a God of grace. You are a God of mercy. You are a God who forgives. You are a God who gives chances. Ma-reflect po kita ng tama sa mundong ginagalawan ko. In Jesus' name. Thank you, Lord. Holy Spirit, transform us, Lord. Huwag mo pong hayaang mawala sa amin yung message na to. Huwag mo hayaang makalimutan namin ito. Paalala niyo po ito sa amin, Lord, kapag dumating yung mga ganitong panahon sa buhay namin. Maalala namin na laging agad-agad lumapit sa'yo, magpabago sa'yo, hingin yung love mo, hingin yung 1 Corinthians 13 kind of love. In Jesus' name. Thank you, Lord. And we claim, Lord, na marami kaming madadalang kaluluwa sa iyong kaharian, sa eskwelahan, sa trabaho, sa mga kapitbahay, sa aming mga kapamilya. Madadala po namin sila sa iyo with our testimony of being loving like you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo muna. Humanap po tayo ng partner. Naghahanap po tayo ng partner at ayan, anong gagawin natin? Hindi, ang nililidan kasi sa akin since yung topic is about about
love, about forgiving, pwede po tayong mag-share sa kapartner natin kung lately meron tayong pinagdadaanan na nakakasama ng loob sa atin. And then, yung tao na yon, kunwari siya yung nasa harapan mo, sabihin mo sa kanya, pinapatawad na kita. Nagets nyo ba? Nagets nyo? Kunwari, ito kasi this week, ganito yung ginawa ng boss ko, ganyan. Pero yon, sorry kung nasabi ko yon. Ganon, role-playing ha. Role-playing tayo. O, pinapatawad na kita. Ganyan. Okay, sa mga nasa online, ganun din. If you still have time, pwede nyong i-comment. Huwag nyo ng pangalanan, baka itag nyo pa, ano? Ay, oo, sabihin mo na lang, pinapatawad na kita, pasensya ka na kung mali yung naging reaction ko. Ayan, okay. And then share po natin yung natutunan natin. Yun lang. Tapos, kung ikaw naman yung sheneran, pag-pray mo siya na talagang makalaya siya. Bye-bye po. God bless. Shalom.